Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, May Kadisalan Yasin. So, ang pag-uusapan naman po natin is yung pinaka-intimidating talaga na subject sa akin, which is statistics in social work. Intimidating siya in a way na nahihirapan din ako since nga nag-board exam ako, and eto din yung mga ino-overthink ko talaga na subject na akala ko madaming lalabas pero hindi naman masyado. So, hindi ko po lahat madidiscuss, yung mga alam ko lang na i-discuss, yung i-discuss ko kasi mahirap na din no kung magko-compute tayo dito tapos hindi ko naman pala alam yung pinagsasabi ko. So, without further ado, I am May Kadisalan Yasin again, and please follow me on my YouTube channel at my SW or in my TikTok kung sa YouTube ko man to ma-upload. Yung TikTok ko po, same lang sila ng profile sa TikTok at saka sa YouTube ko. So, without further ado, let's now proceed sa ating pinaka-first na slide. Ito po yung pinaka-first natin na slide, which is statistic and social work. So, statistic and social work are interconnected field na nagwo-work together para ma-understand daw natin yung pangangailangan ng mga tao, yung mga social problems or mga problema, at saka mga effective na intervention or effective na pwede nating gawin para mas mapabuti yung mga outcomes. So, statistic naman, meaning niya is the science of collecting, analyzing, organizing, interpreting, and presenting data. So, kapag nakita nyo yung C, O, A, I, P, diretso na yan, statistic. Kasi yan yung lumabas sa board exam nung nag-take kami. Yan yung main idea niya. Like, yan yung definition niya na lumalabas sa board exam. So, kung nagtatanong kayo kung may hirapan ba kayong hanapin yung statistics sa board exam, don't worry, yan yung usually na lumalabas na definition niya sa board exam. And kung matatandaan nyo lang yan or ma-remember nyo yung collecting, organizing, analyzing, interpreting, and presenting data, tumpak, statistic na yan, diretso. So, yung statistic daw is, nagde-deal siya with data, numbers, and patterns. So, basta may data, basta may mga numbers, and also may mga patterns, diretso na yan, statistic. Quantitative and objective din talaga yan siya. Uses method, or ginagamit daw niya yung method, tulad ng pagsasurvey, sampling, marami yung sampling ha, i-discuss natin siya on our on other time, pero for now, yan muna, graph, test, yung mga t-test, or ANOVA, basta madami yan, models, and also probability. So, madami din yan, non-probability and also probability sampling. So, basta may mga ganyan. Uses to summarize data, or ginagamit din daw to siya para ma-summarize natin yung data. Makahanap tayo ng pattern at saka magkaroon din tayo ng informed decisions. Reliable siya na data and also may evidence na din siyang pinapakita. Kaya siya very important sa social work. Kasi yung social work is kailangan data-driven tayo at saka may evidence-based practice din. Okay? Proceed naman tayo sa social work na palaging gas-gas na talaga to sa board exam. Basta nakita nyo yung social work, diretso na yan, profession, okay? So, social work is a professional practice that promotes social change, human well-being, and empowerment. So, very common na yan sa atin, social work, nagpa-promote siya ng pagbabago, ng human well-being din ng isang tao, at saka nag-i-empower din siya sa mga taong nangangailangan ng mga tulong natin. Pinakaunang definition na din dito, deals with people, tayo, mga problema, mga relationship, client-worker relationship, or any other relationship na meron tayo, at saka sa communities. Kaya nga meron tayong micro, meso, macro. 'Di ba? Madidiscuss din natin yan. Qualitative siya and human-centered sa atin, kasi nga social work. Ginagamit din daw natin yung counseling or pag kina-counsel natin yung isang tao. Casework, meron tayong casework, 'di ba? Kaya nga may method 1 tayo. Community work, method 3, or yung community organizing, advocacy, and also support. To help individual or tinutulungan din daw natin yung mga tao at saka yung communities na mag-improve yung kabuhayan nila or yung well-being nila, yung kalagayang pangtao nila. So, positive change and also social development. So, yun naman talaga yung pinaglalaban ng social work, 'di ba? So, okay, mag-proceed na po tayo sa isa pang slide, which is eto. Uses
and functions in social work. So, ano nga ba ang gamit ng statistics sa social work? So, pinakauna sa lahat, needs assessment. So, collecting and analyzing data para daw ma-identify yung mga pangangailangan ng isang community. So, dapat alam nyo na yung needs assessment ha. Yan yung pinakaunang kailangan nyong gawin para na din malaman nyo or makakuha kayo ng mga data na kakailangan ninyo para ma-identify or malaman nyo kung ano nga ba yung kailangan ng isang community. Kasi hindi porket kayo yung social worker, alam nyo na yung kailangan nila. Sila mismo yung magsasabi kung ano yung kailangan nila at kung ano yung pwede nyong maitulong sa kanila. Okay? Next then is program planning. So, kailangan din natin siya sa program planning kasi nga, nagde-design tayo ng effective na program base sa mga data and priorities na nakuha natin base doon sa needs assessment na ginawa natin. Okay? Evaluation naman, mini-measure din daw natin yung mga program results at saka impact kung nakatulong ba or kung ligwak ba or ano ba, ini-evaluate natin. Yan yung evaluation. Policy development naman, nagpo-provide din yung data para ma-support natin yung mga policies for social change at saka social reform. And also research. Kailangan din natin ng statistics sa research kasi nga nagkakandak tayo ng research sa community, 'di ba? So nagbi-build din siya ng knowledge at saka nag-i-improve din yung practices natin sa social work. Kaya talaga very important ang statistic. Functions naman, ano bang ginagawa ng statistics sa social work? So, itong pinakauna, data collection. So, nagko-collect din daw siya ng mga data. For example, survey. Kapag nagsisurvey tayo, bahay-bahay, di ba? Interview, nag-i-interview din tayo. Iba't ibang uri ng interview, madidiscuss din natin yan. Schedules, nag-observe din tayo, at saka nagre-record. Kaya nga, nasa data collection din talaga yan ng statistic kasi base yan sa social work na profession natin. Data analysis o kapag ina-analyze mo yung data. So, organizing and analyzing data to find pattern at saka mga trends. Interpretation or yung ini-interpret natin yung data para mag-make sense or para malaman or ma-understand natin yung mga social realities. Isa din dito is yung reporting kasi nga kailangan din natin yan para kapag nagpa-present tayo is mas maayos siya kapag pine-present natin sa mga stakeholders. Okay? Decision making din, kailangan din natin ng statistic para magamit natin siya to make informed and ethical decisions. Kasi kung wala tayong informed and ethical decisions, then what's even the point of using statistics and social work? Kasi hindi talaga pwede na mawawala yung informed and ethical decisions. Kasi ang social work is base yan talaga siya sa practices at saka kung paano na din natin deliver yung mga kailangan nating i-deliver doon sa community base sa kanilang needs at base na din sa ating profession or professional critic. Kaya nga, nandoon tayo para kung may masuggest sila na kanilang needs sa community, then nandun tayo para sabihin sa kanila kung possible ba yun or impossible. So, yan yung kahalagahan din ng statistic compare lang doon sa mga datas or mga everything else na ginagawa din ng statistics. Okay? So, proceed tayo sa next slide. Eto, isa pa to sa pinaka-important talaga na kailangan nating i-tackle kasi lumalabas din po ito sa board exam. And yes, kung tinatanong nyo kung lumabas to sa board exam namin, yes na yes, lumabas to. So, kailangan ma-understand nyo to. So, pinakaunang-una sa lahat, diba, levels of measurement. 4 to sila ha, huwag nyong kakalimutan. 4 yan sila. Pinakauna, nominal. Ano ba yung nominal? Categories or names only. Kapag nakita nyo yung categories or mga pangalan lang, walang mga numbers, diretso na yan, nominal. Walang order, hindi yan siya nagra-ranking, no more than. Used for labeling and classifying. Isa din yan sa keyword. Classifying, categories, diretso, nominal. Okay? So, ilagay nyo dito, N. Nominal. Example niya sa gender. Diba ano ba yung mga gender na meron tayo? Male, female, non-binary, LGBT. Diba wala namang ranking yan? Wala namang mas
mataas yung male kaysa sa female, and then mas better yung ganitong gender sa ganitong gender. Di ba wala namang ganon? Kasi nga, naka-category lang yan, or kina-classify lang, or sinasabi lang natin na ito siya, babae siya, ito siya, lalaki, ito siya, hindi siya both babae and lalaki. Parang ganon, wala siyang order, wala siyang ranking. Civil status, single, married, or namatayan, or separated. Di ba wala din naman yung ranking, wala yung order na kailangan single ka muna bago ka maging married, bago ka maging widow, bago ka maging separated. Di ba wala? Para lang siyang kinaklasify niya lang kung ano yung mga civil status. Sige, proceed tayo dito sa client type. Child, youth, elderly, PWD. So, hindi naman yan din same sa kailangan child ka muna before kang maging youth, before kang maging PWD, before kang, walang order yan talaga. So, same lang din sila ng classification, like sinasabi lang nila na, okay, eto bata dito, eto youth, eto elderly, dito mga PWDs, dito mga solo parents, kiniklassify lang kumbaga nila. Walang ranking, walang order. Last is yung religion. Yung religion, wala naman tayong masasabing better na religion kumpara sa ganitong religion, 'di ba? Like, very neutral tayo dyan. Kasi alam natin na kahit na anong religion yung kunin natin, for us, yun yung mas better. And then, for iba naman, yung religion nila yung mas better. So, hindi. So, very subjective lang talaga din yan sa atin kung alin ang mas better. But then again, wala siyang ranking, wala siyang order, walang more than. Ganyan. Catholic, Muslim, INC is Iglesia ni Cristo, diba? Protestants, yan. Number 2, since nga tapos na natin yung nominal, basta ang tandaan nyo lang dito, category, or kapag nakita nyo yung classifying or labeling. Parang mga ganyan. Ang pangit ng sulat ko, diba? So, number 2, yung ordinal. Dito na tayo. Kaibahan na to ng nominal. Kasi yung nominal, wala siyang order, diba? Eto, may order na. Pero still, categorical pa rin. So, pinakaunang-una sa lahat, categories with logical order. So, di ba nasabi natin dito walang order, dito may order, and may ranking din. Dito walang ranking, dito meron. But the gaps yan na hindi FOPs, typo lang, between ranks are not equal or measurable. You know one is higher than the other, but not by how much, like first, second, third. So, example na lang para mas maintindihan nyo. Example, socio-economic status. So, ano ba yung pinaka mataas na socio-economic status? Di ba yung high? Sila na yung mga millionaire, billionaire, sila yung nasa high na status nila or socio-economic status nila. And then, ano yung pinaka mababa? Di ba yung low? Kasi sila yung mga impoverished area or yung mga may hirap or poor side. And then yung middle, yung mga middle class, yung nasa gitna lang, hindi naman sobrang yaman, hindi din sobrang hirap. Like, average person. Parang mga ganun. Okay? And kung mapapansin nyo, may ranking na, di ba? Parang yung first honor, second honor, third honor, may ranking na sila. Yan, sa nominal, walang ranking. Sinasabi lang nila na, okay, babae, lalaki, binary. Then dito naman, low class, middle class, high class. And then, proceed tayo dito sa educational attainment. Di ba before ka makapag-high school, kailangan mo munang mag-elementary. And then, after mo mag-elementary, tsaka ka mag-high school. Then, after mo high school, saka ka magka-college. And then, saka ka mag-graduate or masteral. Masteral to. So, di ba may ranking na kung mapapansin nyo? Hindi naman pwede na mag-aaral ka, diretso ka na college. Hindi din pwede na college ka, bigla kang nag-elementary, bumalik ka sa elementary. Walang ganun. So, kailangan talaga ranking siya. Kailangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang yung mga numbers. Kaya din dito nakalagay first, second, third. Okay? Dito naman tayo sa pain level. No pain. Hindi masyadong masakit. Or walang masakit. And then biglang mild. Medyo masakit. And then biglang moderate. Medyo parang hindi ko na to kaya. And then yung biglang severe, bugs, hindi na talaga, like, grabe na. Yun yung severe. So, pain level, 'di ba? Pinakababa, hindi naman masakit, and then biglang masakit pala siya. And biglang masakit talaga siya, te. And then biglang bugs, parang ang sakit na ba, hindi ko na kaya, parang ganun. Yun yung pain level. And then 'di ba may ranking? Kung mapapansin niyo, may ranking, may order talaga sa kung sino yung pinakamasakit at sino yung nagrabe na. Dito last na explanation niya yung client satisfaction. Ito,
very dissatisfied, like, hindi talaga siya natutuwa, te. And then, dito, dissatisfied, like, okay, hindi lang siya natuwa. Neutral, balance lang. Balance lang siya. And then, biglang satisfied, natuwa siya. Very satisfied, tuwang-tuwa talaga siya. So, di ba may ranking na yan siya? Pababa, pataas, 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 hanggang sa taas-taas na. So, yun yung sa ordinal. Ilagay nyo dito, order. Para hindi nyo makalimutan yung ordinal. Pag narinig nyo yung ordinal, order na diretso. Okay? So, I really hope na na-understand nyo to. Kasi same categories lang naman, pero ang kaibahan lang nila is eto, nominal, walang ranking, walang order, wala talaga. Itong ordinal, merong order. Sa pangalan na nga lang niya, ordinal. Okay? So, sige, mag-proceed tayo dito sa isa pang slide. Yang sa slide na to is, eto yung pangatlo, interval. So, ano yung tinatawag nating interval? Interval, ordered with equal interval between values but no true 0 point. So, i-circle nyo ang no true 0 point. 0 doesn't mean nothing or absence. You can add or subtract but not multiply or divide meaningfully. So, example niya, para mas maintindihan natin. Example, IQ score niya is 0. Pero yung 0 na IQ, hindi naman meaning nun, bobo siya. Like, 0 lang yung IQ niya. Bakit ba? Pero hindi siya bobo, diba? At least, wala lang siyang IQ. Iba siguro yung IQ na minimin dyan or iba yung ganito ganyan. Basta yung 0, walang true point or walang absolute na 0 talaga na pag sinabi mong 0, bobo siya. Sige, example pa natin, temperature, yung 0 na yan, parang ganyan siya, Celsius, diba? 0 Celsius doesn't mean walang init. Try mo nga, like 0 Celsius, tas biglang hinawakan mo, hindi ba siya mainit? Mainit pa rin siya. Pero, hindi nga lang siya, wala nga lang siyang like 0 doon. So, isa pa dito, para mas ma-understand pa natin, standardized test score, depression scale, anxiety scale. Kapag sinabi mong 0, hindi naman sinabing wala talaga siyang anxiety. Like, no true 0 point talaga. So, I really hope na na-understand nyo. Kasi kapag kinumpare natin siya sa ratio, mas ma-understand nyo din. Calendar year, year 0 isn't the start of time. Diba hindi? Kasi hindi naman tayo nag-start sa year 1. Diba hindi naman ganun? Okay, sige. Mag-start tayo dito sa ratio para mas maintindihan nyo yung interval. Kasi kahit ako, nalilito din talaga ako sa interval na yan. Ratio, highest level. Yan yung tatandaan nyo, highest level. My order, equal yung interval niya, and my true 0 point. So, 0 means complete absence of variable, or kapag sinabi niyang 0 talaga dito, wala talaga. Dito kasi, kapag sinabi niyang 0, meron pa rin. And then dito, kapag sinabi niyang 0 sa ratio, wala talaga. Like example ha. Yung edad, kapag sinabi mong 0 years, kapapanganak pa lang. 'Di ba? Months pa lang, may 1-year-old. Then biglang kakapanganak pa lang niya kung 1 month pa lang, 2nd month pa lang, or ika 8 months. Pero still, 0 pa din. Dito naman, 40 years, twice as 20 years. Kasi 20 plus 20, 40. Punta tayo dito sa income. Pag sinabi niyang income, 0, wala talaga siyang income, te. Like, kahit anong sabihin mo, 0 talaga. Wala siyang sahod, wala siyang pera. 0. Pag sinabi mo naman dito, 40, meaning, dalawang $20 yan siya. Dito, pag sinabi niyang number of children, tas sinabi niya 0, meaning, wala talaga siyang anak. Like, none. 0. True. True 0 point. Wala talaga. Year of experience, kapag sinabi niyang 0, no experience na talaga. Hindi pwedeng, ay baka may 2 months siya na experience. Wala talaga. So, meaning talaga dito, kapag 0 years, kapapanganak pa lang. And then dito, 0 experience, wala talaga siyang experience. Like, wala talaga. Basta ang kailangan nyo lang tandaan, kapag ratio, true yung 0 point niya. Like, totoo na 0 talaga. Like, legit na wala. Dito sa interval, kapag sinabi niyang 0, it doesn't mean na wala talaga. Meron pa din, pero
0 pa din siya. No true? Basta, kung nalilito kayo dito, kasi ako, kapag nalilito talaga ako kay, di ba, for example, may binibigay silang mga cases, and then biglang hindi ko talaga maintindihan or hindi ko mapag-iba tong dalawang to, dahil nga dyan sa 0, 0. Ang iniisip ko sa ratio, wala talagang kwenta yung 0 sa dito sa ratio. And then yung sa interval, may kwenta pa rin yung 0 niya. So yun yung tandaan nyo. Interval, may kwenta yung 0. Yung sa ratio, walang kwenta yung 0. Kasi kapag sinabi niyang 0, wala talaga. So, isa din sa mga technique ko para hindi ko to napapag-iba tong dalawang to, tinatandaan ko yung interval, walang true 0, and then yung ratio, true yung 0 niya. Basta, eto, tandaan nyo to, may kwenta yung 0, may kwenta. Yung dito, walang kwenta yung 0 niya. Okay? Sige. Proceed tayo sa dito sa measure of central tendency. So, measure of central tendency. Pinakaunang-una sa lahat, tatlo to. Ito yung pinakauna, mean. Ano yung mean? Mean niya is yan yung average. Tatandaan nyo yan yung average. Kapag nakita nyo yung sum of all the values, i-plus mo talaga daw lahat ng value. Mini-mean niya dyan na value is yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan yung value niya. 10 yung value niya. I-divide mo sa number of values. It is the most common measure of central tendency. So, kapag tinanong kayo dun sa board exam, ano yung pinaka-common na measure of central tendency sa board exam? Diretso na mean. Kasi yan yung average. So, tinatanong nyo, paano ko mahanap yung mean? Ayan, paano na ba natin mahanap? Pinakaunang-una sa lahat, i-add mo yung mga values. Asan nga yung values dito na sinabi ko? Di ba, eto. Yan. I-add mo daw yan sila. And then, next naman dyan, i-divide mo sa total number of values. So, sige. Paano ba yan siya? Etong mga data, example, monthly income. Tatandaan nyo tong example na to kasi ito din yung example natin sa mode at saka sa median. Data, ito daw yung data. Sige, binigyan kayo ng data. 8,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 12,000, 9,000, 10,000, 6,000, 11,000. Kapag pinag-plus mo yan silang lahat, magiging 90,000 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na. Sige. Nandito, pag pinag-plus mo daw yan sila lahat, 90 yan. And then, number of values nila, ano nga ulit yung sinasabi kong values? Diba, ito yung values na sinasabi ko, yung mga numbers na nandyan, yan yung mga values o yung mga number, yung n. So, ilan to? Diba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diba, 10. Para daw makuha mo yung mean, kailangan i-divide mo yung 90 divided by 10. So, kapag dinivide mo yung 90 divided by, 9,000 divided by 10, ang kalalabasan niyan, 90,000 pala. Kapag dinivide mo yung 90,000 divided by 10, ang kalalabasan niyan, 9,000. Okay? Kahit i-calculator nyo pa, kung hindi kayo sure. So, yung 9,000 na yan, etong 9,000, yan yung tinatawag nating mean. Siya yung mean. Kasi siya yung average kapag tinotal mo lahat ng mga value. Okay? Siya yung total ng lahat ng value na nandito. Okay na? So, interpretation niya, paano ba natin i-interpret yung ginawa natin? Interpretation, tingin kayo dito. Ang average monthly, di ba nandito yung average? Ang average monthly income daw ng mga families is 9,000 kasi na-divide na siya. So, kapag talaga na-divide na lahat, ang magiging mean niya is yan yung average. Yan yung average. So, kung hindi nyo pa din siya nagigets, balikan nyo yung explanation ko para magets nyo. Basta, sum of all the values, diretso na yan siya mean. Okay? Sum of all the values.
Yan lang yung tandaan nyo. Hindi naman kailangan i-memorize na is the sum of all the values divided by the number of values. Hindi. Basta yun lang yung kailangan yung tandaan. Mean, siya yung sum of all the values, and then biglang bogs, most common measure of central tendency, diretso mean. Wala ka nang ibang iisipin, diretso mean na yan. Okay? Dito tayo sa baba, which is yung pangalawa. Yan yung pangalawa niya, which is yung median. Pag nakita niyo yung median, diretso middle point. Bakit? Mid. Sa mga PML dyan. Median is the middle value pag daw yung data is na-arrange na in order from smallest to largest. So, paano ba natin hahanapin yung median or yung sa gitna? Pinakaunang-una sa lahat, i-arrange nyo yung data from smallest to largest. Ano yung tinatawag nating data? Etong nasa baba. Kailangan i-arrange nyo yan daw siya sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. And then biglang find the middle value or hahanapin mo yung nasa gitna. Kapag odd number, ano yung odd number? 1, 3, 5, 7, 9. Yun yung mga odd number. Lagay ko na lang dito para alam nyo. 1, 1, 3, 5, 7, 9. And then biglang 11, 13. Same lang. Basta ganyan. Yan yung mga odd number. Hindi siya even. Kasi kapag sinabi mong even number, ang even number is yan yung 2, 4, 6, 7, 8, 10. Then, biglang 12, 14. Yan yung mga even numbers. Dapat alam nyo na yan. Elementary pa lang. Alam na dapat natin ng odd at saka even number. So, kapag odd daw yung number, odd, ganyan. Kapag odd yung number, ang middle value niya is yan yung median. Mas madaling hanapin yun kapag odd yung number. Kapag even yung number, kapag mga ganyan, mas mahirap siyang hanapin kasi kailangan mo pang i-divide yung dalawang nasa gitna. So, para mas maintindihan nyo, punta tayo dito. Monthly income. 'Di ba napansin nyo doon sa first na natin, medyo magulo pa yung mga data. Kung nalilito kayo, balikan nyo yung number 1, yung sa mean, nandun to. Itong mga data, yan? Iba-iba pa yan ng arrangement. Dito kasi, na-arrange na. 7, 8, 9, 10. So, dito kasi na-arrange na yung data. So, pinakaunang-una daw sa lahat, i-arrange mo yung data from smallest to largest. So, pakitaan ko na lang kayo. Kung makikita nyo dito, 'di ba? 8,000, 10,000, 9,000, 8,000, hindi pa yan naka-arrange. And then, babalikan nyo dito yung sa median, naka-arrange na siya. So, yan yung arrangement niya. From smallest, 'di ba pinakamaliit dito na value is yung 6,000 and then biglang pinakamalaki 10,000. So, na-arrange na yan siya, na-arrange na natin. And then hahanapin mo daw yung middle value. So, since nga even number siya, 10 values kaya even number. 10, 'di ba? Even number. Yung middle value niya is yung pang-5 at saka pang-6 na value. So, ano ba yung pang-5 at saka pang-6 dito? Diba etong dalawa? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, eto yung pang-5 at saka pang-6. So, ilagay natin. Ang middle value niya or yung nasa gitnang number is yung 9,000 at saka 9,000. So, para makuha natin yung median or yung sa middle value, punta tayo dito, tingin kayo dito na part. Ipo-plus mo yung 9,000 plus 9,000. Asan nakuha yung 9,000 plus 9,000? Dito yan nakuha. And then, ipo-plus mo sila, 'di ba? Pag pinlas mo, ilan ang kalalabasan? Sige nga, 9,000 plus 9,000. 'Di ba? 18,000. 18,000. And then, dito na lang. Ilagay natin dito, 18,000 yung kalalabasan kapag i-plus mo yung dalawa, 9,000, 9,000. And then, i-divide mo ng 2. Sige, calculator nyo. Ilan ang, niya kapag dinivide mo ng 2? Diba, 9,000 pa din? So, ilalagay nyo, ang median niya is 9,000. 9,000 pa din. Kasi nga, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, plus 18,000 yan, divided by 2, 9,000. So, ang median niya, or nasa gitna, or yung hinahanap natin na middle value is 9,000. So, yan na yung middle value niya. Okay?
So, kung hindi nyo pa rin na-gets yung discussion, balikan nyo lang yung discussion? Balikan nyo lang yung discussion ko para mas magets nyo. Okay? Basta ang tandaan nyo lang sa median, ano yung middle? Median, middle. Yung pinaka-middle. And then, tandaan nyo din to para hindi kayo malito kapag odd number or even number yung ginagamit nila. Or yung para lang din naman malaman nyo kung odd or even yung number na value. Bilangin nyo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? 10. Meaning, even number siya. Kasi wala namang 10 sa odd number. Kasi hindi na yan siya pantay. Even number dapat pantay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, mga ganun. Basta ito lang yung kailangan yung tandaan. Odd number, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mga ganyan. And then, biglang even number 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Proceed naman tayo sa pangatlo, which is yung mode. Ano ba yung tinatawag nating mode? Mode is yung palaging nakikita na value. Ano yung palaging nakikita na value? So, that occurs most often in a dataset. A dataset can be one mode, more than one mode, or no mode. So, yung dataset daw pwede siyang magkaroon ng isang mode or isang paulit-ulit na lumalabas na data, or dalawa or more than two, or wala. So, paano daw natin hahanapin yung mode? Pinakaunang-una sa lahat, ika-count daw natin kung ilang beses ba siyang lumalabas. Ilang beses bang lumalabas yung number na yun. Pangalawa, the value with the highest frequency is the mode. Highest frequency, yan yung palaging lumalabas. Frequent. Basta frequency, pag nakita niyo yung frequency, ang tandaan nyo, frequent, meaning palagi. So, kung asan yung palaging lumalabas, yun yung mode. Okay? Ayun tatandaan nyo sa mode. Example niya, monthly income, 'di ba same lang doon sa median at saka sa mode, median tsaka sa mean, median, same lang sila ng example. Ito, hindi na naman siya naka-arrange, 'di ba? Kasi hindi naman sinabing i-arrange. Kung mapapansin nyo, yung 6,000, isang beses lang siyang nakita, 'di ba? So, isang beses lang yung frequency niya or yung frequency. Ayan, isang beses lang siyang nakita. Dito tayo sa 7,000. Tingnan nyo, hanapin nyo dyan yung 7,000 dyan sa data. Diba isang beses lang din? And then 8,000. Hanapin nyo yung 8,000. Diba, dalawang beses siya. Ito, at saka ito. Kibali, dalawang beses. 9,000. Hanapin nyo yung 9,000. Diba, dalawang beses din. Ito, at saka ito. Dalawang beses yan. Tama. Yung 10,000, hanapin nyo kung ilang beses siya na-repeat. Diba, dalawa? Kasi eto at saka eto. And then yung 11,000, ilang beses siya na-repeat? Isa lang, kasi nandito siya. Yung 12,000, diba isa lang din kasi nandito siya? So, see? Overall niyan, 10 yan. 10 yung value niya kasi 10 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Same lang talaga. So, interpretation niya, the data has 3 modes. So, bakit tatlo yung mode niya? Ang mode niya is yung 8,000, 9,000, tsaka yung 10,000 bimodal. Kasi sila yung palaging common income daw ng sa community. Bakit 8,000, 9,000, 10,000? Bakit tatlo yung mode? Kasi etong tatlo, pansin yung 8,000, 9,000, 10,000, sila yung palaging nare-repeat or na value na nare-repeat. So, since nga walang tatlong beses dyan na repeat, lahat 1 at saka 2, meaning, ang mode nila, pinakamadaming na repeat, yung 8,000, 9,000, 10,000. So, I really hope na nagets nyo yan. Kasi, kung, for example, 10,000, tatlong beses siya, ilagay natin 10,000 frequency, or yung palaging nauulit. Kung yung 10,000, 3 times, isa lang yung mode niya. Pero since nga, tatlong mode, kasi eto sila, tigdadalawa sila, tatlo pa rin yung mode niya. Okay? So, basta tatandaan nyo lang sa mode, yung palaging paulit-ulit na lumalabas na number. Yun lang yung meaning ng mode. More often, occur more often.
Yan yung tatandaan nyo. Pwede siyang isa lang yung mode niya, isa lang yung na-repeat. Pwedeng more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede ding wala siyang mode. Okay? So, proceed tayo dito. So, dito naman tayo sa statistical tools for data analysis. So, ano nga ba yung sinasabi nating statistical tool for data analysis? Pinakaunang-una sa lahat, yung t-test. Hindi ko to mabibigyan ng explanation sa mga number kasi hindi ko na kaya kay nahihirapan din ako dito. So, ang ibibigay ko sa inyo yung mga definitions na lang niya. Kasi kapag alam niyo yung definition, mas importante yun kasi hindi naman marami yung solving sa board exam. Ang alam kong madaming solving or yung nagsosolve tayo, yan yung sa median mode. Yun yung alam kong nagsosolve. Kaya yun din yung solving na binigay ko sa inyo. So, hopefully, ngayong 2026, sana same tayo na wala ding solving sa mga ganito. Okay? So, meaning lang kasi yung nakita ko dito. Etong sila, lumabas yan sila sa board exam. So, eto din yung i-discuss ko kung ano yung mga meaning niya. So, yung t-test daw, kino-compare niya yung means of two group. T-test, dalawang group. To determine or para malaman kung significantly different ba sila or magkaiba sila daw from each other. Yun yung t-test. So, kailangan nyo ang tandaan dito, kino-compare niya yung dalawang grupo. T-test. Ayan no, TT. Kino-compare niya yung two groups. Yun na lang yung tandaan nyo, two groups. Kino-compare niya yung two groups. Yun lang, t-test. Okay? Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo na memorize kayo ng mga solving. Kasi mostly naman, hindi naman yan lumalabas. Tsaka mahirap na din yung solving dahil kapag mag-focus ka doon, baka maubusan ka ng time. Kung di mo naman alam yung sagot, huwag mo nang ipagpilitan, te. Number 2, ANOVA. So, ano ba yung ANOVA? Analysis of variance yan, diba? Dapat alam yung meaning ng ANOVA. Analysis of variance. Yan yung ANOVA. Yung ANOVA daw analyzes the differences among means 3 or more groups in a sample. So, lumabas din to sa board exam and yes, kailangan nyo lang talagang tandaan dito is 3 or more. Diba sa t-test, 2 groups lang yung kino-compare niya. Dito sa ANOVA, 3 or more. Pag nakita nyo yung 3 or more, wag na kayong mag-isip pa, diretso ANOVA. ANOVA na yan. Like, wala nang ibang answer. ANOVA na yan, diretso. 3 or more. Yan yung clue na may bibigay ko sa inyo. Kasi yan din, ganyan na ganyan din yung lumabas sa board exam. Nasa meaning ng ANOVA, 3 or more groups. Hindi na ako nag-isip diretso ANOVA. And alam kong tama yung sagot ko. Number 3 naman, chi-square. Chi-square tawag dyan hindi chi-square. Hindi, chi-square. Examines the relationship between categorical or test if observed frequencies match expected frequencies. So, hindi ko na din alam ang solving nito, te. Ang alam ko lang na kailangan yung tandaan dito, pag nakita nyo yung relationship between categorical variables. Kasi yung categorical, chi. Category, chi-square. Category, chi-square. Ano? Lalaban pa ba kayo sa aking mga pa-code-code? Kasi kung i-memorize nyo lahat-lahat ng tote, mahihirapan kayo. Pero kapag may kayo, mnemonics or kapag may code-code kayo sa sarili nyo, mas naiintindihan nyo or kapag nakita nyo to sa board exam, at least matatandaan nyo. So dito, t-test, 2 groups. Kino-compare mo yung 2 groups. ANOVA, 3 or more. Ano ba? Parang ganun. Ano ba? 3 or more yan. Ba? Tandaan nyo na lang yung boses ko na yun. Ano ba? Yun, 3 or more. Chi-square, categorical, chi-square. Categorical, chi-square. Okay? Proceed tayo dito sa number 4. Pearson correlation. So, measures the strength and direction of linear relationship between two continuous variable. So, kapag nakita nyo yung correlation, di ba yung correlation parang dalawa? Pag narinig nyo yung correlation, diretso na malalagay sa isip nyo, okay, dalawa. Pearson correlation. Kapag nakita, di ba dalawa din to? Oh, clue nyo na yan. Two continuous variable. Pag nakita nyo yung between two continuous variable, diretso na yan, Pearson correlation. Kung makita nyo pa yung linear relationship between two continuous, basta, linear.
lagay nyo na lang sa isip nyo yung linear, di ba, line. Di ba, may line dito sa loob or sa gitna ng Pearson correlation. Dahil diretso na yan. Linear relationship, tapos bigla kayong nakakita ng two continuous variable. Diretso na yan, Pearson correlation. Okay? Sige. Last tayo, regression analysis. So, ano ba yung regression? Regress models the relationship between dependent variable and one or more independent variable to predict or understand influences. So, keyword, relationship analysis ha. To predict. Pag nakita niyang prediction and understand, prediction, dire-diretso na yan analysis kasi pine-predict mo eh. And then, isa pang pinaka inaano ko dito na meaning niya or code na nilalagay ko dito is between dependent variable, one or more or two, one or more independent variable. Kapag nakita nyo yung dependent tsaka independent, tapos biglang nakita nyo to make predictions para daw gumawa kayo ng mga prediction at saka mas ma-understand nyo yung mga influences, diretso na yan, regression analysis. So, kung may iba pa kayong alam na statistical tool, pagstudihan nyo pa din, pero for me, ito yung pinaka-importante. For me ha. Kasi ito yung mga natatandaan kong lumabas din talaga sa board exam. And it's very important na ma-explain ko to sa inyo. Ng code lang, hindi ko i-explain dahil yung mga solving. Kasi kahit ako hindi ko naiintindihan yung te. Bobo ko sa math, 80-80 ako sa math, dire-diretso na yan. So, kapag alam nyo lang yung mga meaning nila, kahit na hindi nyo pa alam yung solving, kasi hindi naman usually nagsosolve sa board exam, goods na to siya. So, Tara? Oo. Sige. Ayun. Ito na yung pinakapanghuli eh. Stay inspired, never stop grinding. So, this is again your registered social worker, Maika Disalanyasin. Please follow me on my YouTube channel. Kung sa TikTok ko to ma-upload, which is at mycarsw, same lang din naman sila ng name sa YouTube ko, te. Tsaka yung YouTube ko, yung TikTok ko, same lang sila ng name, same profile. Kaya hindi kayo mahirapan sa akin. And, kung sa TikTok ko to ma-upload, panoorin nyo yung sa YouTube ko. Kasi kapag pinanood nyo yung sa YouTube ko, makikita nyo doon yung lahat ng lessons na pinopost ko. Kasi 'di ba, medyo naging affiliate na yung TikTok ko. So, kung gusto nyo ng for lecture lang, i-follow nyo or subscribe to my YouTube channel, mycarsw. And then, thank you so much guys. Kasi actually, ako din nahihirapan din ako sa topics na to. And good to you ha, nakikinig kayo. Like, very good kayo. So, if umabot kayo sa part na to na orange na yan, paano ba to? Gusto nyo ba ng code ulit? I think wag muna no? Kay magpapa-live na lang ako and then sali kayo siguro sa live ko. Inshallah, hindi ko pa sure. Pero parang magpapa-games ako doon. So, yun lang. Thank you very much for listening and I really hope na may natutunan kayo and sana mas na-understand nyo yung sa statistics. Hindi naman siya mahirap intindihin. Intimidating lang. Pero pag na-gets mo or na-explain sa'yo ng maayos, may intindihan mo. So, let me know if mas naintindihan nyo yung statistics for now. And thank you very much. Ano pala to siya? Sa SWPPS to na subject. So, since na-discuss ko na yung HBSE tsaka group work, it's good na may SWPPS na tayo. So, yun lang for now. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!